Posibleng magkaroon daw po ng rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Sa unang 3 araw daw po ng trading ay nasa 3 piso at 50 sentimos per liter ang ibinaba sa halaga po ng diesel at kerosene. Lagpas piso ho naman daw ang ibinaba sa per liter po ng gasolina. Bumaba ang pandaigdigang presyo po ng krudo dahil daw sa inaabangan ng industry players kung ano ang mangyayari bunsod po ng economic sanctions na inanunsyo po ng Amerika kontra Iran at mga kaalyado nitong bansa sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Lumagapak na naman sa panibagong record low ang halaga ng piso. Nagsara sa 61.88 ang piso kontra dolyar nitong Huwebes. Lagpas 23 sentimos ang nalagpas sa piso mula pagsasara noong Miyerkules. Mas mababa rin ito ng 4 na sentimo kumpara sa huling all-time low na 61.85 noong Hulyo 24. Ayon sa isang trader, nananatili ang pressure ng malakas na dolyar at mga geopolitical risk sa piso. Bagamat sinusuportahan ng Bangko Sentral ang piso, malaki pa rin ang epekto ng pandaigdigang sentimiento at galaw ng langis. Tinaasan po naman ng Bangko Sentral ang interest rates ng 25 basis points sa gitna po ng mataas na inflation. Ito'y dahil dito nasa 5% na ang target reverse repurchase rate ng BSP. At ayon sa Bangko Sentral, nananatiling mataas ang inflation o antas po ng pagtaas ng presyo ng bilihin dahil pa rin sa presyo ng langis. Pinangambahan din pong dumagdag sa inflation ang potensyal na epekto sa agrikultura ng severe El Nino. Ayon kay BSP Assistant Governor Rogelio Mercado, posibleng mag-peak ang inflation sa huling quarter ng taon at saka pa lamang ito magsisimulang humupa. Huling naitala sa 6.2% ang inflation noong buwan ng Hulyo. Naniniwala si Bangko Sentral Governor Eli Remolona na makakatulong ang PAC Silica sa pagsuporta sa pagpapalakas ng piso. Paliwanag ni Remolona sa briefing ng National Budget sa Senado, kailangan makahanap ang Pilipinas ng paraan para mapalakas ang exports na maaaring sumuporta sa piso. Aniya, magiging malaking tulong ang mga pabrika na isinusulong na PAC Silica dito sa ating bansa. Sa ngayon kasi hindi pa sapat para sa artificial intelligence sa mga produkto ng ating semiconductor industry. Pero oras na masimulan na ang paggawa ng AI-capable na mga piyesa sa bansa ay maaaring lumakas ang ating exports at tuluyang mapalakas ang piso. Paksiw. Paksilica Idiniin po naman ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng suporta ng pamahalaan sa egg processing facilities para po matugunan ang ilang issue sa agrikultura. Kanya pong pinuntahan ang pasilidad ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative sa San Jose, Batangas. At ayon sa Pangulo, tumulong daw po ang DOST sa kooperatiba para makalikha ng teknolohiya para nga sa pagproseso at pagpapahaba ng shelf life ng itlog, lalo pa tuwing mahina ang demand. Sabi po ni Marcos Jr., malaking tulong ang mga gantong pasilidad para nga matugunan ang oversupply, mabawasan po ang agricultural waste at pagpapataas sa kita ng mga lokal na producers. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, informasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.